trabaho. Pag nasa pamilya, ang iniisip yung negosyo. Tama ba? Nakikipaglaro ka sa anak mo, hawak mo cellphone. Nakikipag-date ka sa girlfriend, boyfriend, sa asawa mo, ang hawak mo cellphone, nagre-reply ka. Pinapahirapan mo sarili mo. Kasama mo pamilya mo, pero iniisip mo negosyo. Ang malupit, pag nagne-negosyo ka na, iniisip mo pamilya mo. Hello? Huwag mong pahirapan yung sarili mo. Be in the present. Pakisabi nga, be in the present. Diba? Be in the now. Kaya ako nung Sabado, sabi ko, wala mo ng cellphone. Turn off. Sunday, tsaka ako simula mag-reply. So ngayon din, ganun din dito, di ba? When you are in a training, when you are in a meeting, di ba? We want to be in the now. Kasi pag nasa now ka, you always give your best. Pakisabi nga, best. And if you are at your best, kasi you're always at your now, what happens is, equivalently, pag nasa best ka, tumataas yung value mo. Pag tumataas ang value mo, naturally, ang resulta, lalaki ang income mo. Tama ba? Lahat ng bagay na valuable, lahat ng taong mataas ang value, mataas ang income, mataas ang presyo. Mapasagamit o sa tao. Are you following? Yes. Paano mapataas ang value mo? By always doing your best. Paano tumataas ang presyo ng isang bagay? Pag laging best quality ang pagkagawa. Tama ba? So, you can never become at your best kapag wala ka sa now mo. Ang tanong, nasa now ka ba ngayon? Yes! Pakitapik yung katabi mo, sabi mo, be in the now. Be in the now. Ha? Pati kabila, be in the now. Ha? Huwag kang matulog. Maraming good news today, ha? Gusto niyo ba ng mga good news? Alam niyo, I want to congratulate all of you for coming here today kasi ito yung mga patunay na kahit na medyo mainit na sa dami ng tao, siksikan, kahit medyo amoy tao na tayo ngayon, ha? Naamoy mo na yung katabi mo, di ba? Galing barbecuehan kanina to, ha? Galing gotohan, ha? Kahit na medyo amoy tao, you are here because you know that updates are important. Tama ba? Yes. Mamaya, marami kayong marinig na good news. But before anything else, I'll just give you some update dun sa ating isa sa mga, talaga namang ine-enjoy nating lahat na platform natin. Ha? Alam, sino ba dito yung mga nakagamit na, nag-e-enjoy na, nakapag-transfer na sa Bibo Super App natin? Nasa kamay. Yun. So, ayan, pakita natin, bossing, sa slides natin. Just to give you some updates. Mabilis lang itong sa akin. Pero mamaya, we'll be giving you some tips, no? Now, what's the good thing about, para sa mga first-timers, yung business in a box opportunity or what we call as Bibo Super App, we're very, very proud that we are the only, no? Direct selling, multi-level marketing company today that is actually using this wonderful, wonderful app na talagang nagagamit. QRPH ready, BSP license, palakpakan naman natin yan, di ba? Tayo lang po ang meron yan. Kaya I want to encourage you to really use it. Gamitin po natin, sariling atin. Pag sabi nga, sariling atin. Ang sarap gamitin pag sariling sayo. So alam niyo naman, lahat ng mga transactions nandyan. But like I said before, this is just the vanilla version. There gonna be a lot of improvements, enhancement. Hindi po matatapos ang innovation ito. Because this is under our fintech or technology division. Alam niyo naman sa technology, wala pong stagnancy, walang complacency. Bukas makalawa, may bago na naman. Kaya we are continuously evolving, we're continuously growing, and that's the reason why as leaders, as members, kailangan po namin kayong lahat. We need to help each other. Give us your suggestions, give us your comments. Bukas po yung ticketing ng Bibo Super App. You can just simply ticket there. May question mark dyan. Pagbukas mo ng app, isend mo yung mga ticket nyo. May mga suggestions. You can go to OVI, Easy Customer Care. Communicate with us. Importante po sa amin yun. Are you following? Yes. Ang company po, we are constantly evolving. We believe that there's no perfection. Ang pinaka-perfection is there's always a room for improvement. Are you following? Yes. We believe on that. So we value your suggestions para pare-parehas nating maserbisyo ng mabuti. Kayo, at syempre yung mga maniniwala sa inyo. Okay ba yun? Yes. Yan. So, lahat ng transfer nandyan. And the good news is that currently, marami-rami na po ang nakapag-download ng Bibo Super App internationally. Sino may grupo sa ibang bansa? Wow, palakpakan naman natin yung mga yan. So, encourage your downlines, your leaders abroad, mga OFW. Open na po ang Bibo Super App. They can download Bibo Super App internationally and they can do peso account transactions anywhere in the world. Ibig sabihin, nasa Hong Kong ako, pwede ako magpasa sa Banco de Oro, sa East West, sa GCash. Are you following? Using my Bibo Super App. Nasa Dubai ako, nasa Europe ako, nasa USA ako,
distributor ng AIM Global, nag-link, nag-process ng Bibo Super App, nag-download, pwede niyang ma-encash yung commission niya from their distributor tracking center directly to their Bibo Super App anywhere in the world. Alright? Is that exciting? Yes. Mga kaibigan, wala pa po sa history ng direct selling at multi-level marketing fully Filipino-owned company ang nakagawa ng ganito. Tayo pa lang po. And we are constantly upgrading. What's more exciting for me is that for us, for all of us, is that ngayon, Bibo Super App International, you can download it anywhere in the world, alright? Peso account. Ibig sabihin, ang transaction mo, pang peso. So, abangan po ninyo, in the next coming months, once we have tapped some aggregators, ang tawag namin sa back-end, mga aggregators coming from different countries, pag na-download na nila, ang next phase nito, we will be opening different currency accounts. So, ibig sabihin, na-download na nila sa Hong Kong ang Bibo Super App, pero limited on peso account. So, ibig sabihin, yung Philippine peso commission nila, from their DTC, magpupunta na sa Bibo Super App nila at peso. Saan nila matatransact? Sa mga peso account din. Ano yung mga peso account? Mga Philippine banks, BDO, East West, BPI, are you following? Yes. Mga Philippine e-wallet, pwede silang magpasa sa kapwa Bibo sa Pilipinas, pwede silang magpasa sa GCash, sa Maya, kahit nasa ibang bansa sila. Maliwanag? Yes. Ano pa? Ito yung phase 1 ha. Phase 1, from their Bibo Super App, kahit nasa ibang bansa sila, pwede sila magbayad ng mga Philippine account billers. Ano yung mga billers? Meralco, Nawasa, at kung ano-ano pa. Are you following? Yes. So kahit nasa ibang bansa, pwedeng bayaran yung mga Meralco bill ng lahat ng kapitbahay niya dito sa Pilipinas. Pwede. Maliwanag ba? Kahit nasa ibang bansa. So nagagamit ngayon yung commission niya sa DTC. Pwede bang mag-cash in? Pwede. Basta Philippine peso account. Pwedeng mag-remit? Pwede. From Bibo, going to the remittance centers, basta Philippine remittance centers, pwedeng ma-receive ng mga kamag-anak sa Pilipinas. Maliwanag? Yes. So ngayon, ang phase 1, Bibo Super App, limited into peso account anywhere in the world. Ito yung phase 2. Pakisabi nga, phase 2. Phase 2. Ang phase 2 po ng project na to, we will be opening different currency account. Anong ibig sabihin, Nico? Nasa Hong Kong ako, dahil nagawa ko na yung phase 1, na-download ko na yung Bibo Super App, nakakapag-encash na ako sa DTC, pero limited ang transaction ko sa peso account. Pagdating ng phase 2, abangan ninyo, may lalabas kami mga posters. Bibo Super App open for Hong Kong account transaction. Hong Kong dollars. Ibig sabihin, commission sa DTC, pumasok sa Bibo Super App, kahit nasa Hong Kong siya, pwede siyang bumili sa mga restaurants doon, sa mga grocery doon, at Hong Kong dollar na gagamit niya doon sa Hong Kong. Are you following? Yes. That's our phase 2. Darating ang time, we'll be coming up with Singapore dollar account. Alright, we're coming up with different countries. Are you following? Different currencies. Are you following? Yes. Yun yung kagandahan doon. So, marami tayong gagawin on phase 2. So, definitely kasama niyo po kami. Ito yung maganda. Because this is a startup. Kasabay nyo kami nagsimula when we began Bibo Super App few months ago this year. So, kasabay kayo sa paglago niya, sa pag-grow niya, sa pag-innovate niya, sa pagpapaganda niya. Are you following? Yes. Yeah. Are you proud with this? Yes. Are you excited? Yes. So, currently, ito yung mga bansa na meron tayo. So marami na po yan. There are more than 120 plus countries that you can download Bibo Super App with. So kahit sa may grupo, pwede mo siyang i-download. So ayan po, may mga particular countries lang na pwede siya sa iOS or sa App Store, pero hindi pa pwede sa Android. Okay, meron din namang mga countries na pwede sa Android, pero hindi pa pwede sa iOS. Pero may mga countries na pwede both. Are you following? Okay, so andyan. So basically lahat naman yan merong enabled na, or either iOS or Android. Yung mga hindi pa enabled sa iOS or Android, ini-improve naman natin yan everyday. So nagbabago po yan, nag-update po yan. Okay ba yun? Yes. Wonderful, alright? So ayan na. So basically, ayan yung ating Bibo Super App. So nagsisimula na yan. You can now start linking yung mga accounts ng mga OFW internationally. So pwede po kayo magpa-assess. You can just communicate with EC Customer Care and OVI Customer Care. We have very simple steps. So may mga requirements lang na kailangan for KYC. Pakisabi nga, KYC. Yan. So,
Yung KYC, yung electronic KYC or know your customer, it's very important. Lahat po ng bangko dumadaan dyan, lahat ng wallet dumadaan dyan. That is for security. Okay ba yun? So this is to secure everyone and to secure our wallet. Siyempre, pera po ang dumadaan dyan. Hindi pwedeng basta-basta lang tayo magpa-download at magpa-access. So we need to make sure that your money, your finance is secured with Bibo Super App. So ginagawa natin itong mga requirements na to. Okay ba yun? Ayan, alright. So, of course, ayan din. So, pwede ang eKYC, yung linking, pwede natin simulan na yan. Alright? So, just to remind everyone, again, if you're going to be using your Bibo Super App, mas magandang gamitin nyo lagi yung QRPH. Pag naghanap kayo sa mga merchant, ang tanongin nyo, may QRPH po ba kayo? Okay, huwag nyo hanapin yung, may iba kasi nagtatanong, may G, ano ba kayo? Money ba kayo? Di ba? May ganito ba kayo? Kasi minsan, just to remind everyone, may mga merchant po na gumagamit ng particular wallet. And yung mga wallet na ginagamit nila is merong tinatawag na proprietary or pang-sarili lang na QR. Alright? So pag pang-sariling QR, akala mo tuloy, pag nagtatransact ka, sa Bibo Super App yung problema. Are you following? But the truth is, Bibo Super App is QRPH ready. Ibig sabihin, we can transfer any banks to any wallets na gumagamit ng QRPH as mandated by Bangko Sentral ng Pilipinas. Sumusunod po tayo because we are licensed and regulated by BSP. Are you following? So may mga wallet na, syempre, because of the goal of monopolization, syempre gumagawa sila ng sarili nilang mga QR para medyo nagkaroon ng friction sa ibang wallet. But then again, we want to make sure na bawal po yun, pinagbabawal ng BSP yun. So ang hanapin nyo is QRPH. Maliwanag po? Para hindi kayo mahirapan mag-transact. So gamitin natin. So every time na gumagamit kayo, alam nyo naman, sino ba dito yung naka-experience ng manalo sa Bibo Panalo Program? Taas sa kamay. Wala pa? Wala. What ibig sabihin, hindi kayo gumagamit. Sino ito yung mga naka-Bibo Panalo Program? Wala pa? Wala pa? Sa M3, nabunot, na? Ha? N3, pero hindi pa nanalo sa roleta. Okay, good. At least nakapasok sa roleta. Okay, so tuloy-tuloy kasi definitely tuloy-tuloy naman yung Bibo Panalo Program natin. And of course, ang goal natin dyan is mapansin nyo na darating ang time when we create traction, darating ang time, na? Darating ang time, dun sa Bibo Super App Commission mo, transaction pa lang ng grupo mo, ang laki-laki na ng income mo. Okay ba kayo doon? And I'm so excited kasi lalaki pa lalo yan. Tanong mo sa akin paano? Tanong mo sa akin paano? Lalaki pa lalo yung transaction na yan kasi we will be opening Bibo Merchant Program. Okay? In the next coming weeks, no, inaayos na po natin yung back-end natin. Uunahin lang natin yung mga BCOs natin. So, yung Bibo Merchant Program, yung mga merchant po outside, no, na magkakaroon po sila ng sariling wallet system. Currently, yung mga merchant pa lang natin ngayon, yung mga head offices natin, yung mga branches natin, pwede na kayong mag-transact using Bibo Super App, tama ba? So darating ang time, yung kapitbahay mong suking tindahan, pwede mo nang recruitin, pwede mong presenta ng Bibo Super App, libre natin silang, libre po ang registration ng merchant program sa Bibo Super App. Alright? So they can register for free, so yung store nila can accept Bibo and other wallets using their Bibo wallet. So lahat ng transaction ng merchant na yun, you'll get transactional fee commission. Pwede o pwede? Ganun din sila, di ba? Pwede sila maging bayad center, pwede silang kumita using, may mga marketing plan po tayong ibibigay. Now, the difference with the merchant program ng Bibo compared to other wallets, sa atin may rebates. Pakisabi nga, rebates. O, di ba? So, sa kanila, pag binagbayad sa kanila yung mga customer, gamit yung existing wallet ng mga merchant, minsan yung merchant pa ang binabawasan. Hello? Oh, tayo, definitely, meron din tayong MDR kasi kailangan po yung required po yung merchant discount rate. So may bawas din. Pero maganda, may binabalik tayong rebate sa mga transaction fees ng merchant. Panalo o panalo? Alright, so again, and of course, like what I said a while ago, just to remind everyone, yung ating suggestion button, di ba? Yung question mark sa ating app, I want you to really give us some of your concerns, suggestions, dyan po kayo pupunta. May form po tayo dyan. Magamit po natin yan kasi, again, the company really believes in collaboration and innovation. Pakisabi nga, collaboration. Pakisabi po, innovation. Alam nyo guys, I won't be taking much of your time kasi marami pa pong great updates mamaya. In fact, may karugtong pong great update ang Bibo sa kasunod kong speaker. Ha?
Abangan po ninyo. May malupit na update mamaya about your people sa kasunod kong speaker, kaya abangan ninyo. But again, lahat ng mga updates na narinig nyo kay Sir Adrian, narinig nyo sa mga susunod pa at narinig nyo sa akin. This is a testament. Pakisabi nga testament. Ito po isang patunay na ang kumpanya natin hindi po tumitigil mag-innovate. And let me tell you, this is actually a good sign. Pakisabi nga good sign. Kasi kung gagalingan mo lang rin naman sa negosyo, kung gagalingan mo lang rin naman yung pagbibusiness mo, mas maganda nang tumingin sa kumpanyang hindi tumitigil mag-grow. Hindi tumitigil mag-improve. Hindi tumitigil mag-enhance. I'm telling you, if you look at legacy firm companies, ganun yung mga kumpanyang tumatagal. And again, it depends on why are you here right now. Marami kasing nandito ngayon, nandito lang para makinabang. Nandito lang para, kumita lang ng konti, bahala na. Pag kumita, okay. Pag hindi, bahala na. Lipat sa ganito, lipat sa ganyan. I'm telling you, if you want a sustainable company, ang mindset mo pagpasok mo pa lang dito, hindi ka kikita ng malaki kapag hindi ang mindset mo dito, CEO. Hello? I'll be honest with you. Kung nandito ka para maging networker, nandito ka para maging seller, nandito ka para maging hubber, mas masaklap pag nandito ka para maging encoder. Ang pinakamasama kung nandito ka para maging scammer. Are you following? Yes! Ladies and gentlemen, hindi po tatagal ang Alliance in Motion Global for 18 long years kung hindi yung mga nagsimula dito at yung mga ginagawa pa rin ngayon itong ginagawa natin, ang mindset pang may-ari. Ang mindset pang CEO. Hindi mo kailangan magtayo ng sarili mong kumpanya para maging CEO. The mere fact that you are doing AIM Global, OVI, EC, Alpha East, you are a CEO. Yes. Yung grupo mo, kumpanya mo yan. Are you following? Yes. Kumpanya mo yan. You are running your own marketing company. Do you know that? Yes. Yung mga ibang grupo nagpaparegister pa. Registered sa SEC, pag corporation registered sa DTI as sole proprietor. Pinaparegister yung pangalan ng grupo. Ganun kaseryoso. May sariling mga opisina. Hello? Hi. And I believe you know who are those people. Na ganun mag-isip. Kaya ganun kalaki grupo nila. Because the mere fact na pumasok sila, alam na nila kung ba't nila gagawin to. Career ang ginawa nila, ba't sila nandito? Yes. Now, kung ikaw yung nandito, para makinabang lang ng kote, maging hubber lang saglit. Are you following? Yes. Maniwala ka sa akin. Huwag mo nang pagurin yung sarili mo, nagsasayang ka ng oras mo. If you were gonna be doing this, think like an owner, a business owner, as an entrepreneur. May-ari ka ng grupo. Are you following? You're gonna be owning a marketing company. Kami po, partner niyo po kami. Kanina tinatawag kami yung mga title, posisyon, VP, Vice President. Posisyon lang po yun. Hello? Wala po yun, hindi po kami boss, amo, wala pong ganon. Ang tawag sa amin, ang ibang tawag, hiramin ko yung lagi sinasabi ni VP Adrian, katulong nyo po kami. Kasama nyo po kami, kasangga nyo po kami. Are you following? Yes. Partner nyo po kami. Ikaw yung CEO ng grupo mo, may mga partners ka. Mamaya yung mga magsasalita, mga partners nyo rin. Mga katulong nyo rin sa negosyo ninyo. Kami ni Sir Adrian, mga katulong nyo sa negosyo nyo. Can you imagine? Ito lang yung negosyo na gagawin mo, tikita ka ng malaking income dahil negosyo mo to at sarili mo to, pero hindi mo siya gagawin mag-isa. Ang malupit, may mga katulong ka, may mga kapartner ka, hindi basta-basta kasi well-experienced. Alam nila yung sinasabi nila, alam nila yung ginagawa nila. So, ladies and gentlemen, when we do this, let's be serious when we do this. And I'm telling you, we will stay for long. We will stay for long. Kung si Doc Ed hindi na mapagod mag-innovate, mga kaibigan, huwag kayong mapagod maniwala sa kumpanyang ginagawa natin. Because the reason why we're doing all of this innovation, it's for all of us. Kasama talaga yun. Pag lumalago, pag lumalaki, you need to innovate. That's what legacy firms are doing. Sino dito mga naka-iPhone? Taas sa kamay. Ayan. Sa mga gusto ng iPhone, taas sa kamay. Very good, very good. Alam nyo kaibigan, malamang-lamang ang Apple, matagal lang sarado kung hindi nila na-invento yung iPad. Saan ba nagsimula ang Macintosh? Ang Macintosh nagsimula sa computer. Kung nag-stay sila doon sa desktop computer and software lang, malamang-lamang kung hindi nila invento yung iPad. Alam niyo yung iPad, yung maraming music?
Yung dati MP3, ngayon naging maliit na gadget, nandun lahat ng music, save mo na lang. Are you following? Yes. Tapos may iTunes. Are you following? Yes. Kung hindi nila na-invento yun, malamang matagal lang sarado yung Apple. Kung hindi na-invento ng Apple yung iPhone, kung nagstay lang sila sa desktop computer, malamang matagal na silang sarado. Hello? Kung hindi na-invento ng iPhone at binenta yung iPad, malamang matagal na silang sarado. Ngayon, alam niyo ba binibenta ni Mark Zuckerberg? If you try to follow in Facebook, ang binibenta ni Mark Zuckerberg, shades po na may powered by artificial intelligence. Try to research. Tumigil ba? Mayaman ba si Mark Zuckerberg? Yes. Malaki na ba yung Apple? Yes. Tanong, tumigil ba siya mag-innovate? No. Are you following? Yes. Nagbibenta ng salamin in partnership with Ray-Ban ba? Ray-Ban. In partnership with Ray-Ban, shades po, powered by AI. Pag tignan mo yung faucet mo sira, tatanungin mo lang, how to fix this? Lalabas dito, paano aayusin yung faucet mo? Are you following? Can you imagine, kung meron pang networker na Ray-Ban na Apple, pag nakita mo yung prospect mo, how to make him join? Nandun na lahat ang sasabihin mo. Ha? Pag nakita mo yung future wife mo, paano ko siya papasagutin? Ha? Tuturo na sa'yo lahat ng gagawin mo. Are you following? Powered by AI. Kung si Apple nga ang laki-laki, hindi tumitigil mag-innovate, tayo pa kaya? Are you following? That's why we're not stopping. We are here to challenge the norms, to challenge the status quo. Are you following? Now, ladies and gentlemen, kumpanya lang ba ang dapat nag-innovate? O hindi? No. O hindi? Uulitin ko. Kami yung kumpanya, partner mo kami. Hindi kami tumitigil mag-innovate. Nakikita nyo naman. Tama ba? Yes. New divisions after new divisions after new divisions. Uulitin ko. Kayo rin po may-ari ng marketing company nyo. CEO kayo. So tanong, kami lang ba mag-innovate o kayo rin? Kami lang ba mag-innovate o kayo rin? Sino yung mga sasabay mag-innovate sa kamay? Mga kaibigan, you need to innovate. You need to adapt. You need to be flexible. Lahat ng mga uplines, yung mga gumawa ng mga kanya-kanyang opisina, gumagawa ng kanya-kanyang mga programa, nag-innovate sila, kaya nandyan pa rin sila ngayon. But let me tell you, there's no such thing as permanent. Walang permanenteng formula. Baka yung formula nyo ngayon sa grupo, ngayon effective, pero bukas makalawa, hindi na. Kaya yung mga upline dito, I'm talking to you right now. Baka complacent ka na masyado kasi yung programa tumatakbo, yung sistema tumatakbo, pa-manage ka na lang, hindi mo napapansin, hindi na pala effective. There's no such thing as perfect formula. You need to improve it every single day. Ang tawag ko doon, rent proposition. Rent mindset. Ano yung rent mindset? Alam niyo yung rent? Rent. Pakisabi nga, rent. Rent. Upa. Sino dito yung mga umuupa? Okay? Sino dito yung darating ang time, because of AIM Global, dadami ang mga pinapaupahan. Okay, wonderful. Okay? Ayan ha, binibigyan kayo ng mindset na malawak. Darating ang time, magiging mga landlord kayo, ha? Diyan kayo nag-invest dapat, property. No, look at this. Rent. Rent proposition, rent mindset. Tanda mo, ang success, ang tagumpay, it will never be achieved. Hello? Hi. Ano daw? Ang tagumpay, hindi daw makakamit yan. Success can never be achieved. Yan ang mindset ko lagi. Yan ang mindset namin lagi. Miko, ano pa ginagawa namin dito? Nagkasayang pala kami ng oras kung di pala ma-achieve ang tagumpay. Ladies and gentlemen, ang tagumpay, never ma-achieve. Ang tagumpay, inuupahan. You need to pay your due every single day. Yun ang mindset ng mga yumayamang leader. Pag dumating ang time na tumigil kang mag-grow, tumigil kang mag-innovate, tumigil kang mag-adapt, tumigil kang mag-isip, I'm telling you, complacency is the worst enemy of future possibilities. Babalik ka sa bagong comfort zone. Kaya nga nandito ka ngayon, nag-join ka, kaya nga kumita ka ng konti. Kasi nag-decide ka, umalis ka sa comfort zone mo. Marami dito nag-join, nagpasok ng pera, pero nasa comfort zone pa rin. Yung iba umalis sa bahay, nag-hub, umalis sa comfort zone. Pero after kumita ng konti, may bago rin naman silang comfort zone. Hello? Pag nararamdaman mong nasa comfort zone mo na ulit ikaw,
ladies and gentlemen, the challenge is to bring back this mindset of rent proposition. Huwag papasok yung success at tagumpay sa ulo mo. Hello? Kaya marami yung nagsastagnate. Kasi akala niya, alam niya na lahat. Eh kung kami nga, sila Doc Ed nga, yung mga malulupit nga, hindi tumitigil mag-aral. Kung si Mark Zuckerberg nga, hello? Ikaw pa kaya? Hello? Tama o tinamaan? And ladies and gentlemen, I want to make you understand. When you talk about innovation, pakisabi nga innovation. This is where I will end. Dito ko po tatapusin. I'll give you a tip. Pakisabi nga tip. I will be having some major trainings maybe in the future, pero ito pa, bibigyan na kita ng pakapyaw. Ita-challenge ko yung status ko. Ita-challenge ko yung status, yung normal na nangyayari at ginagawa ninyo sa business niyo. Okay lang ba? Okay lang ba? Handa ba kayong ma-challenge? Parang iba, handa ba kayong ma-challenge? Ladies and gentlemen, this is where I will end. Ang innovation daw, hindi lang just creating something new. Ang innovation, hindi yung paggawa lang ng isang bago. Ang innovation is improving and enhancing something that is already proven. Yung mga bagay na napatunayan na, i-enhance, i-improve. Ang problema ng iba, nag-adapt, nag-innovate, kinalimutan yung mga dating alam nilang foundational na tama. Are you following? Bibigyan kita ng example. Isa sa mga pinaka-foundational na alam ng mga umabot sa offline dito. Okay, sino yung mga nag-online? Nasa kamay. I believe halos lahat. Tama ba? Eto ang tanong. Sino yung mga umabot sa offline marketing? Nasa kamay. Dok, huwag kang mahiya. Alam ko po. Yan. Okay. Doktora, napakalupit niyan sa offline. Are you following? O, sa mga umabot ng offline. Ito yung mga kinalimutan ng marami. Alright? Maalala nyo to. Naalala nyo ba yung mindset sa offline na parang ikaw maging successful sa business, kailangan mo na maging user. Kailangan marunong ka munang gumamit ng product. Hello? Yeah. Kailangan naniniwala ka muna sa effectivity ng product. Hello? Yeah. Mahirap kumita kapag ikaw, ang vitamin C mo, vitamin C pa rin sa labas. Hello? Yeah. Baliw na baliw ka sa Aim Global, nagpapa-join ka, nagre-recruit ka, pero ang toothpaste mo, Colgate. Hello? Ladies and gentlemen, my point is, kailangan maging user ka. Tama ba? Yes. Pag naging user ka at naniniwala ka sa produkto, gandang-ganda ka, natural lang na magkukwento ka. Tama ba? Yes. Kasi lahat naman ang ginagamit natin, chinichismis natin. Marami lang tayong ginagamit na pag chinismis mo, hindi ka kumikita. Pero sa Aim Global at sa lahat ng group of companies, pag naniwala ka at kinuwento mo, kikita ka. Tama. Ito yung kwento-kwento na may kwenta. Kasi marami kang ginagawang kwento-kwento dati pero walang kwenta-kwenta. Are you following? So pag naging user, naturally magiging retailer, pusher. Tama, thank you. Okay. Alam ng mga dating offliner yan, tama ba? Ito yung natural process. Ngayon, pag nagbenta ka, nag-share ka, nag-retail ka, kikita. Tanong, may limitasyon ba? Oo, kasi may 24 hours ka lang, matutulog ka pa. Maliligo ka, kakain ka. Now, doon papasok sa isip mo na sa dami ng pwede palang kwentuhan, sa dami ng pwede palang pagkakitaan pag sinare ko tong produkto, tong serbisyo. Bitin yung 24 hours ko. So, kailangan paramihin ko yung oras ko. Tama? Doon papasok yung mindset na magjo-join ka at bibili ng package at mag-log in sa DTC kasi kailangan maging builder ka. Doon ka na magdi-decide na gawing career at gawing negosyo to kasi magtatayo ka na ng marketing company. Hello? Maghahanap ka na ng manibagong retailer sa left at retailer sa right at builder sa left at builder sa right. Tanggapin natin, may mga taong user lang talaga. Parang yung ex-boyfriend mo. Joke lang. Tinan mo. May mga taong gagamit lang ng produkto pero hindi magkukwento. Meron. May mga taong magkukwento pero hindi magbibuild. Meron. Pero meron ding mga katulad mong mag-isip na gusto ring maging CEO, gustong mag-build ng negosyo. Are you following? Yes. Now, ladies and gentlemen, convert ko lang to sa OVI. Sa OVI, sino mang nag-OVI? Nasa kamay. Wonderful. Sa OVI, ito kasi sa easy to food supplement, tangible. Sa OVI, babalikan natin, ganun din. Hindi ka pwedeng mag-build lang ng mag-build at mag-recruit ng package sa OVI. Kung ikaw mismo, hindi ka believer ng insurance at coverage.
Kung hindi ka naniniwala sa financial protection, financial awareness, financial literacy, hindi ka pwedeng mag-recruit sa OBI. Hello? Mahirapan ka talaga, kaya marami tatanong, Miko, nag-get 3 ako last month, nag-get 4 ako last month, bakit ngayon hindi ko na magawa? Hello? Kasi ang hinahabol mo, puro builder ng builder, recruit ka ng recruit, ang binibenta mo yung negosyo. Uulitin ko, ang negosyo natin, yung produkto at serbisyo. Yung pag-build, this is how you expand and multiply. Parang si Starbucks. Si Starbucks, ang produkto niya yung kape. Hello? Ngayon, para paramihin niya yung oras niya, magpa-franchise siya, magpaparami siya ng kape, ng branches. Hello? Yun yung pag-build. Pero ang produkto niya, hindi yung pagpa-franchise. Ang produkto niya yung kape. Ngayon, baka nalilimutan natin yun. So, kailangan maging believer ka muna. Pag naging believer ka, naniniwala ka sa financial protection, financial inclusivity, what will happen is that you will become an endorser. Hello? I-endorse mo yan kasi believer ka eh. Maniniwala ka, yun yung mga content mo. Lifestyle content, endorsing financial protection, financial awareness. Pag naging endorser ka at kulang sa'yo mag-endorse dahil kulang yung 24 hours, doon ka na makakaisip maging builder. Maghahanap ka ng marami pang endorser, ng marami pang mag-build sa network. Now, why I want to bring this back? Simple lang po. Marami pong nag-online ngayon na hindi inabutan to. Hindi naiintindihan yung negosyo natin. Kasi ang naituro sa kanila, pag join mo dito, magpa-join ka rin ng iba. Hello? Marami dito na nag-join, na-recruit, nung na-recruit, ang tinuro sa kanila, paano mag-recruit din ng iba. Kaya minsan yung iba, hirap na hirap to the point na nag-quit na. Papatunayan ko sa inyo, I will challenge the norms today. Okay lang ba yun? Ibabalik ko yung mindset na ang innovation, hindi lang paggawa ng bago. Ang innovation is enhancing and improving something that is already proven. Proven na to eh. Huwag mong baguhin, i-enhance mo na lang. Ang problema, maraming onliner, nakalimutan yung proven. Nung nag-join sa Global, wala nang na-recruit na user, walang na-recruit na believer, walang na-recruit na endorser. Dumaretso na mag-recruit ng builder, eh hindi nga lahat builder. Kaya ang bilis ng attrition sa grupo mo. Kaya ang daming nawawala. Kaya hirap na hirap kang magpa-join. Hello? Bibigyan kita ng actual example. Sino po dito yung active na onliner na nag-a-ads, na gumagawa ng campaign, ng post, binubus, or ina-ads yung post niya at nakakakuha ng engagement? Taas ang kamay. Onliner. Sige po, tayo ka. Actual example. May mic pa ba tayo? May isang mic pa tayo, bro. Hindi, sige, okay lang. Ito na lang, share na lang kami. Anong pangalan mo? AJ. Onliner. Gano'n na katagal? Almost 2 years. Actual data to guys, ha? Pakinggan nyo mabuti. Gusto nyo ba ng tip? Yes. Gusto nyo ng tip? Yes. Gusto nyo to challenge the norms? Yes. Gusto nyo to maximize your income? Yes. Makinig mabuti. Just think about this. Pag muni-munihan nyo ito mamaya, pagbalik nyo sa hub. Pag muni-munihan nyo ito mamaya, pagbalik nyo sa mga bahay niyo at bago kayo mag-online. Kasama yung grupo. Okay ba? Yes. AJ, tama? AJ, for 2 years. Meron ka bang particular post na umani ng maraming engagement? Nag-ads? Okay, so may post ka ba sa Facebook, sa Meta, nung in-ads mo, umani ng maraming engagement? Meron. So, particular post. Ano yung post mo na may pinakamaraming engagement? About lifestyle. Hindi, ilan nga? Ilang engagement? Almost a million. Sabihin natin 900,000. More than a million engagement. Mix of likes, comments, and views. More than a million. Let's be exact. 1.5, 1.2? 1.3 million engagement. Pwede? Yung post niya, umabot ng 1.3 million engagement. Hindi niyo mabuti ito ha? 1.3 million engagement. Ang engagement, halo ng likes, comments, and views. Tama? Yes. Tanong, ano yung pinakamabigat at valuable na engagement? Likes, views, or comments? Comments! AJ, sa 1.3 million engagement, gaano karami ang comment nitong post na to? Almost 1,000. Pwede ba natin sabihin 1,000? 1,000 comments. Nagtanong ng how, paano yan, I like that, I'm interested. Tama? Yes. AJ, eto na. Okay. Sa lifestyle content, walang problema sa lifestyle because again, we are not just selling things here, service or product, we are selling lifestyle. Tama? Yes.
But then again, eto na yan. Pag gumamit ka ng engagement, nag-post ka, may nag-comment na 1,000, may funneling kayo, tama? Ipapasok mo, nagtanong ng how, pag nagtanong ng how, ipapasok mo na sa funneling yan, tama ba? Ipa-funnel mo na yan, yung funnel. Ipa-funnel mo na sa embudo yan, nandun na yung mga videos nyo, presentations nyo, and whatsoever, tama? AJ, pagpasok mo ng 1,000 nag-how sa funnel, ano ang binibenta mo sa kanila? The business, anong package? Mix. Anong mix package? Particular package. OVI. Alin sa OVI package? Enterprise. Nagbenta siya ng enterprise sa funnel niya worth 29,000 or 30,000 pesos. Pwede? Eto ngayon ang tanong ko. AJ, sa 1.3 million, nasundan niyo ba? Yes. Sa 1.3 million engagement, 1,000 comments na nag-how at pinasok mo sa funneling mo. Alright? Question AJ, gaano karami dyan yung bumili at na-convert mo, converted to enterprise package? Gaano karami? Dito sa content lang na to, sa post lang na to. Ulit-ulit sa post na to, ilan ang nag-join ng enterprise? 10 individuals. 10. Tama? May 10 bumili ng enterprise. Now, look at this. 1.3 engagement, 1,000 comments, may 10 bumili ng enterprise. Kung manggagaling ako doon sa 1.3 million, okay? That is 10 divided by 1.3 million. Ang percentage ni AJ, wala pang 1%, wala pang 0.1%. Kung doon tayo magbe-base sa 1,000, medyo mas malaki-laki nag-comments. That is 10 divided by 1,000. That is 1%. Tama? 1% conversion rate. Sa 1,000 na nag-comments, may nag-join na 10. Ang binenta niya, enterprise. Now, I'm not saying to change whatever you're doing. We will just enhance and improve. Ano daw yung innovation? AJ, willing ka bang mag-innovate? Okay. Just think about this. Just think about this. The same lifestyle post. Pero this time, focusing on financial literacy, financial awareness, financial inclusion. 1.3 million engagement pa rin, AJ. 1,000 comments. Pero pagpasok mo ng funnel, imbis na enterprise kagad at tinalon mo kagad sa builder, what if nagsimula tayo sa being believer? What if kung ang binenta mo, hindi enterprise worth 30,000, pero ang binenta mo, bronze worth 3,000 pesos? Tanong AJ, gaano sa tingin mo karami out of 1,000 ang may kayang bumili ng 3,000 compared to 30,000? Magiging mo sa more than 50%. Let's just stick with 50%. Out of 1,000 na nag-how, may 500 na bumili ng bronze. AJ! Pag nagbenta ka ng 3,000 bronze, magkano ang outright profit mo? 1,000 pesos. Right there and then, yung dating hindi mo kinakita, automatic bonus pa lang to. Wala pa tayong pinag-uusapang package. May 500,000 pesos ka na, agent. Doon sa post mo, na umari ng 1.3 million engagement and 1,000 comments. Millionaires Club ka na. Now, AJ, ito ang kailangan pag-aralan. Yung 500,000 or 500 na bumili ng bronze. Ang pag-aaralan natin ngayon, we will need to learn how to upsell. Pakisabi nga, upsell. Pakisigaw, upselling. Sa McDonald's, pag bumili ka, at nang bumili ka ng McChicken, sasabihin ng cashier sa'yo, upsize drinks, upsize price mo ba? Yung cashier nga marunong mag-upsell, ikaw pa kaya? Hello? Mag-upsell ka ngayon. Now, meron kang 500 believer ng insurance, 500 believer ng financial protection at financial awareness. AJ, pag naniwala sila, tanong, may mga kaibigan ba yan? Yes! May mga kakilala ka mag-anak ba yan? Yes! May mga friend din ba yan sa Facebook? Yes! Yung paniniwala nila, pwede ba nilang ikwento? Yes! Pag believe na believe yan, magkukwento yan. Pag nagkwento yan, magiging endorser yan. Pag nag-endorse yan sa mga kaibigan ka mag-anak, dyan mo na ngayon i-upsell, Madam, Sir, Partner,
Imbis na maging believer ka at endorser ka lang, mas maganda bumili ka ng enterprise package para gawin mo career at negosyo to katulad ko. Pwede, pwede. Now, AJ, eto na ngayon yan. Yung 500 na bumili at naging believer ng bronze ng OVI, tanong, tingin mo, gaano karami dyan ang kaya nating i-upsell at bumili ng 30,000 ngayon na mas naniniwala na sila sa produkto at sa serbisyong ino-offer natin? Do you think, mga ilan? 100, mga 100. Half din. Kaya nga 25% lang, AJ. Let's be conservative. Ang gusto ni AJ kalahati nito mag-enterprise. Let's just say 25% lang ng 500. That's only 125 individuals na bumili at nag-upsell ng enterprise. AJ, the same 1.3 million engagement, the same 1,000 comments, but this time compared to 10 enterprise na sinubo at pinilit natin sa tao. Hello? Instead of 10 na enterprise na itinalon mo dito para maging builder. Hello? Meron kang naging believer, kumita ka ng 500,000, yung 500,000, kinonvert mo from believer, endorser, and this time, maging builder din tulad mo. May 125 na enterprise na papalo at direct referral sa'yo. Imposible hindi ka maka-get 3, get 4, get 5, 1, 1. Tama o tamang-tama? Palakpakan natin si AJ. What I'm trying to say is this. Guys, huwag nating shortcutting. Huwag nating shortcutting. If you want to maximize your business, gawin natin ng tama. Kaya ako nagsadyang nagpolo ngayon. Para ipakita sa inyo yung tama. Hello? Pwede ako mag-t-shirt or mag-long sleeve lang na walang butones. Pero sadya kong sinuot to para makita ninyo. Kung umpisa pa lang mali ko ng binutones to, mali ko rin tatapusin to. The same with your business. Kaya hindi consistent yung negosyo, shortcut kasi natin. Make sure you make believers. Kaya nyo nang gumawa ng engagement eh. Alam nyo na yung algorithm. Masisipag na kayo. Kailangan lang i-tweak natin ng konti. I-innovate lang natin. Hello? Are you ready to innovate? Yes! Ilan next month ang kagaya ni AJ na aani ng gantong engagement at makaka 500,000 na bronze at magkakaroon ng 125 na enterprise? Can you raise your hand? Sabi mo, I claim it! I claim it! Ay, sigaw, I'm ready to innovate! I'm ready to innovate! Maraming salamat. This is Nico Imson. I love you guys. Thank you very much. Salamat!